Nasa ating po linya ngayon si Asek Aboy Paraiso, ang spokesperson po ng DICT. Siya ang ating istorbohin kasi yung NTC, di ko maintindihan. Ano ba pinagkakabalahan nila? Napaka-importanting issue ito. Wala silang tagapagsalita, hindi sila pumapayag sa pagtatanong natin. Hindi ko maintindihan po bakit. Sir Asek, magandang umaga po. Opo, magandang umaga ho, Manong Ted, DJ Chacha, sa muli sa inyong mga tagapanood, tagapakinig po. Good Opo. morning ho sa ating lahat. Opo. Sir, sorry po kasi ito ho bang mga tech scam na ito, ano ba papel dito ng NTC ayon sa batas mismo nito hong SIM registration law? Ang NTC ho ang pangunahing tagapagpatupad po ng ating SIM Card Registration Act. Sila ho yung nagmo-monitor. Sila rin ho yung nag-conduct ng registration process mismo natin, Manong Ted. Yun ang papel nila under the SIM Card Registration Act po. Opo, ang sisting nga po, siguro nga baka sila'y napakaabala, no? Pero gusto namin nga silang kausapin para makapag-report kami. And then malaman din po kung anong ginagawa nila. Pwede ho ba sa inyo na ho kami mag-report? Pwede naman po, Manong Ted, NTC being attached agency ho ng DICT. Pwede naman ho natin iparating kay COMELA, kina Depong John Salvahan. Ito mga hinaing nyo para naman ho ma-actionan ho nila. Kasi again, bilang taga-pagpatupad ng SIM Card Registration Act, they can also contact yung mga service providers natin in case there would be violations under the same law pagdating ho dyan sa mga nangyayaring tech scams, which the law talaga aims to prevent. Okay, sige po. Kahapon lang po, no, meron sa aking dumulog at may mga teleponong ibinigay sa akin dito, no, mga telephone number. Ito po amin pong ipapadala sa inyo. At ito ho mga tawag at nanloloko nga, sinasabi nanalo daw ho ng 30,000 sa pa-contest sa isang television show na wala pa naman television show, etc. Montik-montikan na, no? Sir, paano ho ba ang magagawa ng NTC ngayon ng gobyerno para po habulin itong mga nanlolokong ito gamit ang mga cellphone? Opo. Ganyan no. Manong Ted, pag yung mga ganyan mga pagkakataon, pwede ho nating matrace na. Kung ang ginagamit na ng pamamaraan is yung mga text messaging ho natin, yung traditional text messaging. Kasi under the law, dapat itong mga numbers na to, kung hindi ho na-register sa isang totoong tao, dapat ho naka-deactivate na. Now, if it's registered to a specific person, pinipresume mo natin under the law na sila yung may control over that SIM card or that number, at pinopresume din natin na sila yung may kagagawa ng pagpapakalat ng mga text scams na to. Now, dito naman ang SIM Card Registration Act, ang pwede natin gawin is if there would be violations ng mga naka-enumerate na mga violations, pwede ho natin silang panunugutin. It does not preclude ho, Manong Ted, di Chacha, hindi nito iniisang tabi na pwede rin ho silang kasuhan ng mga existing laws natin. For example, baka may estafa na involved dyan, baka may mga iba't ibang mga kaso, criminal acts under the revised penal code or other laws that may be punishable. Manong Ted. Sige. So, ikaw muna magtanong dito sa ilang pang mga app ka mo na ginagamit bago ko balikan tong natanggap ko kahapon na nasumbong. Oo. Asik yung monitoring muna nitong mga scams na nare-receive ng mga users. Binibigyan po ba kayo ng datos nito ng mga telecommunications company? Actually, yung mga scams na yan, ang talagang, if it's being used, yung mga SIM card registration, SIM card, ang gumagamit nito, dapat may palaho na binibigay sa NTC. Pero meron ng different data naman na natatanggap ang CICCU natin, yung Cybercrime Investigation Coordination Council natin, with regards naman doon sa ibang mga scams using both the SIM cards natin, yung mga traditional text and calls natin, at yung mga iba-ibang OTTS, yung mga over-the-top services, katulad nga ng binagat nyo, WhatsApp, Viber. Kasi ito naman hindi naman nato sakop ng SIM Card Registration Act Kasi ibang services ito Even yung mga internet-based na parang yung mga web-based applications or web-based yung sa
computer ang gamit to, DJ Chacha. So, yan, may datos naman ng CICC natin dyan. So, kung may datos po si DICT, kaya ako natanong yon, ASEC, bumaba po ba talaga yung bilang ng mga scams? Kasi nga, sa napapansin, hindi lang namin ni Manong Ted, maging nung ibang mga nagko-comment ngayon, parang walang epekto yung SIM card registration sa dami ng scammers. Well, ang aim naman talaga nito is mapababa, DJ Chacha, yung number by, tinatanggal natin, ina-unmask natin yung pinakamalaking tool or pinakamalaking asset ng mga kriminal na to is, which is yung anonymity. Yung hindi natin makikilala pag may nag-detect sa atin. Unfortunately, after nung SIM card registration act natin, ito nga binabanggit natin nung mga una natin mga interviews, DJ Chacha, pag ang ginagamit nga is OTPS, hindi mo na kailangan ng registered SIM card. Ibig sabihin, pag nakapag-register ka dito sa Viber, WhatsApp, other messaging platforms, even if not deactivate na yung number, magagamit mo pa rin yung mga app-based na messaging platforms na to kahit wala na number. Pagdating naman doon sa traditional SIM card texts at saka mga calls, may mga nagbebenta rin kasi na hindi natin maiwasan yung ibang mga kababayan nagiging desperate. Nagbebenta ng mga registered SIM cards nila without knowing or hindi nila inaalintana na may mga kaparusahan nito. Even yung mismong act ng pagbebenta is now an offense under the SIM card registration act. So, ibig sabihin talagang, paano ba? Nabawasan po ba? O same pa rin? To be fair naman po, nabawasan yung sa traditional text. Kaya nga lang nag-adapt po yung mga masasama loob ang ginagamit na yung mga either app-based messaging platforms or yung web-based scams ang ginagamit nila ngayon. Another question po, ASEC, ito pong mga telecom companies natin, dire-diretso po yung pag-update nila sa inyo kung gaano kadami yung mga nabablock nilang numbers na ginagamit nga po dito sa scams. And sino po ba ang nagmo-monitor kung gaano kahigpit naman itong mga nagbebenta ng prepaid SIM cards sa mga tindahan? Yung pag-i-issue nito, kung talagang nasusunod yung nakasaad sa SIM card registration law na kailangan nagre-rehistro muna, nagpapakita ng valid ID, at yung pinapakitang valid ID ng mga bumibili, talagang totoo at hindi po peke. Tama po. Doon sa unang part ng tanong niya, dapat to. Kasi even right now, even after the deadline ng SIM card registration act, na-deactivate ng mga unregistered SIM cards, and tama ko yung pagkakasabi nyo na dapat yung mga bagong bumibili at saka nagbabago nagpo-procure and purchase ng mga bagong mga SIM cards with new numbers, kailangan patuloy ang pag-update sa atin ng telecom providers po natin. Pero again, ang pangunahin ng agency na may hawak ko talaga dyan is yung NTC. They were specified under the law as the primary agency that would have to implement the SIM card registration act. Sa second part naman nung tanong nyo, kung sino rin naman na nagmo-monitor dito sa mga telecoms na to, kasi yung telecoms, yung mga different telecoms, sila ang nagsasabi doon sa mga customers nila na mag-register at sila yung nagpapatupad naman yan. Again, babalik ko tayo, ang NTC rin ang nagre-regulate dito sa mga telecoms provider na po na to. Kapag kasi may nag-text sa telepono mo, sa iyong cellphone, usually meron doon lumalabas na block and report, no? Tama po. Opo. Kapag ba nag-block ako and report ang pinindot ko, automatic ba na i-report yon sa NTC? Ang block and report is individual mechanism, internal mechanism na ating mga service providers. So kung ano yung carrier nyo, sila yung nag-ano. Pero sa pagkakaintindi ko kung Manong Ted, kasi again, this is not government mandated self-regulation to ng mga telecoms provider natin. Hindi yata automatic na nabablock. Meron pa silang screening processes na kung ilang beses to nare-report na number na to at yung mga acts na kasi, di ba pag Manong Ted, pag block and report na to, meron pang dahilan, either 1, 2, 3, 4, 5. Sa mga dahilan na to, bakit mo pinapa-block and report po itong number na to. So again, it's an internal mechanism of the individual service provider po. Okay. Kapag kami magbigay sa inyo ng mga telepono na ginagamit ng scammer, loloko, hindi teksto kundi tumatawag, what do we expect from your end? Anong gagawin po ninyo? Itong mga numbers na to ibibigay ho natin do sa mga
It's either mag-report po kayo sa NTC or sa CICC to their 1326 hotlines pag app based po yung mga text scams na to. Afterwards, we would forward this po sa dalawa ang gagawin natin eh. Forward this to the service providers para naman sa kaukulang pagbablock sa number na to. And second, malalaman natin if these SIM cards were indeed registered at kanino na-register to. Tapos we now can proceed to a proper investigation do sa proper scam, whether it's a financial scam or parang it's a data mining scam. Para naman if it violates other laws, makapag proper attribution tayo tapos makapag-file tayo ng mga kinakaukulang kaso. Gamit na dahil na-unmask na natin kung kanino na-register to and we presume this is the same person who committed these crimes, makapag-file tayo ng proper cases po. Okay, gaano ka proactive dito ang departamento maging ang NTC doon sa pag nagbigay ng telepono yung complainant, no? Opo. Na sila they will go out of their way to check itong number na ito and perhaps to mag-entrap kumbaga. Magagawa ba ho 'yon? Actually, Manong Ted, nilaunch na ho natin even last year yung hotline natin na 1326 under the DICC na gaya ng sinabi nyo, it's a proactive measure by the DICT and the CICC para naman ma-address yung itiyatawag natin dito yung proper scam kasi hindi lang ito yung mga violation ng SIM card registration na involved na rin dito yung mga other laws that may be violative of yung mga halimbawa nga yan yung estafa, yung financial scams. In fact, we created this hotline to have professionals answer at the other line. And meron na rin tayong memorandum of agreement sa NBI. Sa law enforcement na natin. So, banggitin ko na yung NBI at ang ating PNP Cybercrime Unit para naman sa investigation. Tapos naman pag nagkaroon na ng case file yan, pwede nyo na i-file sa piskalya para naman makapag-file tayo ng kaso. Okay, yun hong mga, di ho ba usually kapag po nanloloko, telephone number lang ang lumalabas sa mga text, no? Oo. At pag medyo, ano bang tawag doon siya? Ano bang tawag dito po, ASEC? Yung may, alam niyo yun, yung parang legitimate, ito, for example, CAP Sigurista, ang yun na nakalagay. Kumbaga parang ito yung ID sa halip na phone number. Kuminsan po, yung 4 lang ang digit, isipin mo, parang legit, no? Oo, yung numero. Di ho ba, nagagawa yan ng equipment, yung text blaster na sinasabi nila, nakakapagpo-program sila, na parang lalabas doon, legit po yung pinanggagalingan ng text, no? Yung sinasabi ni Manong Ted, ASEC, yung ang ginagamit, 4 na numbers lang na mukhang legit, compared doon sa prepaid number na gamit. O kaya hindi lang minsan hindi numero kundi words, website. No? Oo. Parang website. Meron bang regulasyon diyan ang gobyerno, ang NTC? Ang nito dapat talaga ang nire-regulate, ang nagbibigay kasi ng mga number na to, Manong Ted, is yung mga service provider natin. Alam ko yung sinasabi nyo, it's either 4-base, 4-number base or 5 numbers. Minsan nga, tama ko kayo, di ba, pag nakaka-receive tayo, it's either from Globe or Smart kasi nila yun, pangalan nila yung lumalabas. There are regulations na dapat itong mga numbers na to i-limit. In fact, nakarating na sa amin itong concern na to. Sa pagkakaalam ko at hindi ko naman nais pangunahan ng NTC, pinatawag na nila yung mga service providers because specifically of this particular issue na mas madali maloko kasi tama ko kayo, parang nagiging legitimate yung mga numbers na to kasi isipin po ng tao 4 na number na to, 4 na number lang to, 5 lang number na to or pangalan lumalabas. So talaga dinesignate para dito sa taon to or para sa kumpanyan to. So ano ho yan? Paano po yan? Meron bang ginagawang campaign dyan ng NTC? Di ba equipment yan? Hindi ho service provider ho to Ibig sabihin, either si Globe, si Smart, si dito. Sila ho yung nag-a-assign ng number na to sa mga cellphone. So itong tinanggap ko na ito na mensahe galing sa CAP, capital K, small letter A, PC capital, and then Sigurista.
Galing ito sa Globe or Smart? Galing mo, inassign mo nila. Manong Ted, linawin ko lang, text-based to, hindi to yung app-based. Ibig sabihin, no, hindi to kay Viber, hindi to kay inassign ho nung service provider yan doon sa isang particular company. Kasi po, hello Kapisi, Great Life Mindset, have the chance to win load if you answer the survey to share your experience as a PC dealer. Click this link to join. Text po ito eh. So dapat to malalaman natin kaagad kung kanino inassign ng service provider ho yan. Yung special numbers na ho na yan. And alam ko ho, sa pagkakaalam ko, and I might be wrong ho, na pag sinabi ko na nakarating na sa amin yung issue na yan, doon sa NTC yung issue na yan, at sinabihan na nila yung mga service providers to both submit a list of those special numbers at i-limit na at tanggalin na yung mga hindi necessary na numbers at saka hindi naman registered sa totoong kumpanya na numbers na to. Okay, sige po. So, meron kami sa inyong ipapadala po ng mga telepono. Pakicheck na lang po. Ito ho yung mga tumatawag daw kahapon doon sa Montik na Humaloko. Itong mga linyang ito. Hindi ko ho alam kung anong due process ang dadaanan pa niyan. Pero yan ho ang tumatawag at nanloloko sa mga nagpapaloko naman na nanalo daw ho ng premyo pero kinakailangan mo namang padala ng pera through a money remittance service. Na doon to dinadaan yung panloloko. Opo, sige po. Opo, Manong Ted. Bigay niyo lang sa amin yung number at makakaasa ko kayo, Manong Ted, DJ Chacha, na agad-agad ho namin actionan. Titignan na yung mga numbers na to at ipagbibigay alam sa mga service providers through both the NTC and the CICCO. At gaya ho nung dati nating gawin, magre-report ho kami sa inyo ano na yung progress po. Opo, sige po. Salamat na marami, ASEC, sa inyo pong panahon na binigay po sa ating programa. Ito ay napakalaking tulong po sa ating mga kababayan. Salamat po, ASEC. Maraming salamat din po, Manong Ted, DJ Chacha, sa ating lahat. Magandang umaga po. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.